Hello once again mga kaibigan, kumusta po kayong lahat? Again, I hope sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan, saan mang parte kayo ng mundo ngayon. Sa videong ito, pag-uusapan natin ngayon, yung nag-viral kamakailan lang na nangyari sa Cebu City na kung saan ang isang babae na nagngangalang Joan Alcudia ay nag-post ng isang video na kung saan ang laman ng kanyang video ay yung mga kuha niya sa loob ng isang butika. Ang sinasabing butika ay ang Capital Pharmacy sa Landers sa Cebu City. Kinunan niya ang video habang nakikipag-usap siya sa isang pharmacist sa Capital Pharmacy. So sa video na yun, mapapanood na bibili ng mga gamot itong si Joan. Kaso nga lang, yung ibang gamot niya, katulad ng nakita sa video na gamot para sa sakit sa puso or sa high blood pressure, ay hindi pumayag yung pharmacist na nandoon na pabilhan itong si Joan. Dahil yung gamot na yun, according sa pharmacist, ay isang prescription-only medication o yung may RX na tatak sa lalagyan ng gamot. Ibig sabihin nito, hindi pwedeng gamitin o hindi pwedeng inumin ng sino man ang mga ganitong gamot na may RX na nakalagay or prescription-only medication na walang pahintulot or without the supervision ng ating healthcare professional, particularly ng mga doktor. So habang kinakausap nila yung pharmacist, tuloy-tuloy yung pagkuha ni Joan ng video na naka-live siya nung mga oras na yon. So siguro nasa isip ni Joan, makukuha niyang simpatya ng makakapanood ng live niya. Kaso ang nangyari baliktad, nakuha ng pharmacist na lalaki ang simpatya ng mga nanood ng video na yon. So panoorin natin yung video ni Joan. My safety, you said if it's RX, kailangan ng prescription? Hindi, RX means prescription. So I need a prescription for that. So you have no RX? If no RX, then it means OTC. Over the counter. Who decide the RX? On, sir. So what other pharmacies are giving that prescription? Then they're trying to go for, because for me, my license is already there. So if So ever, you mean Rose Pharmacy and Mercury and Watson, they don't have a license? they are the PA, sir. If they try to give you without RX, like antibiotics, S2, No, This is not an antibiotic. This is a maintenance medicine. It's not a prescription. if ever you tried, just Google what's the meaning of RX. We know, uy, So ano you don't ba? want to sell us You now. said You cannot sell it. If we go for the Sir, rules, don't then- argue with us. Just yes or no. Yes or no? then it's not, boy, bigay mo kasi nagbi-video na si ma'am. Oh, Na live na to, without RX Facebook now. na. Without RX. I am here right now in Capital Care And Pharmacy, this already, Landers. Sa rules of At- the Philippines with RX, you need prescription. Pero kung nanan siya na... Sige, sige, paano mo siya? Kasi nag-video. Pag sinabi mo yan, tapos maano ka, ikaw lisensya mo yan. Kailangan. Actually, maintenance mo din siya, ma'am. Pero sa... So bakit natin pag-uusapan ang video na ito? Pag-uusapan natin ito hindi dahil sa ibabash ko si Joan, kung hindi para ipakita at pag-usapan yung mga ganitong klaseng mga pangyayari para hindi dapat tularan. And at the same time, para iangat din or i-lift yung moral at yung self-esteem ng pharmacist na involved sa video na ito. Wala kasing mali dun sa ginawa ng pharmacist. Kumbaga, ginagawa niya ng tama yung kanyang trabaho at yung kanyang pagiging pharmacist dahil nakasalalay nga naman dito yung lisensya niya. Alam natin, hindi ganun kadaling maging pharmacist. Hindi lang ito magtatapos ng kurso kung hindi magte-take pa sila ng board exam bago sila matawag na licensed pharmacist. At dahil nga dito, talagang inaalagaan nila na hindi mawala itong mga lisensya nila, na hindi ma-revoke itong mga lisensya nila dahil lang sa mga maling ginagawa nila. So isa na nga rito na bilang pharmacist na hindi sila pwedeng mag-dispense ng mga gamot na nangangailangan ng mga prescriptions katulad ng mga maintenance drugs, ng mga gamot para sa high blood, ng gamot para sa mga diabetes at iba pa. Ngayon kahit pasabihin natin na kumbaga ay suki na nila yung bumibili sa kanila ng mga maintenance na gamot, hindi pa rin talaga tama na magdi-dispense sila nito ng basta-basta lang ng walang prescription. Dahil kung may masamang mangyari doon sa pasyente na yun, maaaring sila yung balikan. Lalong-lalo na kung ang makikitang dahilan kaya nagkaroon ng masamang pangyayari doon sa pasyenteng bumili ng gamot ay dahil doon sa gamot na ininom niya. Kaya tayo bilang mga consumers, dapat alam din natin ito, na hindi natin dapat igiit yung gusto natin
kung alam natin na hindi naman pala ito tama or bawal ang mga ito. Katulad ng pangyayaring ito na kung saan hindi mo pwedeng ipagawa sa isang tao katulad nitong pharmacist ang isang bagay na bawal. Ang isang maling gawain, bali-baliktarin mo man yan, ay mali pa rin. Hindi ito kayang ituwid ng isang pagkakamali pa. Kung mapansin nyo rin, dun sa video na yun, pinaliwanag ng pharmacist na yung RX na nakalagay sa box ng gamot na yun, ibig sabihin nun ay prescription. At sinabi nga niya na kung hindi niyo alam ano itong prescription na ito, pwede niyo itong tingnan sa Google na kung saan parang sarcastic naman itong si Joanne at sinabi nga niya in Bisaya, ano ba naman yan ang tingin niyo? Ang tingin niyo sa amin, hindi namin alam kung ano yung prescription na yan or yung RX na yan. So ibig sabihin ito, aware siya na yung gamot na gusto niyang bilhin, dapat may kalakip ito na prescription. So ang nakakagulat dito, alam naman pala niya na hindi niya ito pwedeng bilhin ng walang prescription. Bakit ipinagpipilitan pa rin niya na bilhin yung gamot na yun ng walang prescription? At nung sinabi ng pharmacist na nila-live sila nung babaeng customer nila, parang nagmalaki pa itong kumukuha ng video na si Joanne at sinabi nga niya, oo, naka-live tayo ngayon. So kumbaga, kung iisipin natin, naniniwala talaga yata itong si Joanne na tama yung ginagawa niya, na tama yung kinukunan niya ng video, na kung saan ginagawa niyang tama yung mali. At ito yung pagbili ng gamot ng walang prescription. Dahil yung gamot na bibilhin niya ay hindi naman OTC or over-the-counter, katulad ng mga gamot sa sipon or gamot sa sakit ng ulo, maaari mo itong mabili without prescriptions. Tapos, ang kinasama pa nito, hindi pa dito natigil si Joanne. Nag-post pa siya ng follow-up na video dito na kung saan pinapakita niya yung mga resibo na kung saan nakabili siya nitong mga gamot na bibilhin niya without prescriptions sa sinasabi niyang mga butika katulad ng Mercury Drug, ng Rose Pharmacy at ng Watsons. So, anong magiging impact nito? Malilintikan ngayon itong mga butika na ito dahil kumbaga, nagdi-dispense sila ng gamot ng mga prescription-only medications without prescriptions. So, mas lalo pang pinalala ni Joanne yung pangyayari. Dahil kumbaga, sana, kung nakabili man siya sana ng walang prescription dito sa mga sinasabi niyang mga butika na ito, na malalaking butika, katulad ng Mercury Drug, Rose Pharmacy at ng Watsons, sana nanahimik na lang siya. Kasi ang ginawa niya, video niya ulit at ipinakita niya yung mga resibo ng mga binili niya sa mga butika na ito. So, sino ngayon ang mas maiipit? Itong mga malalaking butika. Dahil kumbaga, lumabag sila sa pharmacy law. Di malayong maiimbestigahan sila ng FDA at ng DOH dahil sa kagagawa ni Joanne. Ito yung mga instances na kung saan nawaw mali mo yung sarili mo. Kumbaga, nung kinukunan mo yung mga videos na yun at ipinost mo yun sa iyong social media, wala sa hinagap mo na ikaw ang malilintikan, na ikaw yung mababash, instead dun sa mga taong iniisip mo na gumawa sa iyo ng mali. Masasabi nating reversal of fortune ang nangyari. Kumbaga, nabaliktad yung pangyayari. Yung akala mo, yung sarili mo ang kakampihan ng mga tao. Pero, yung kabilang kampo pala ang makakakuha ng simpatya ng mga netizens. Alam natin bilang mga netizens kung ano yung tama at kung ano yung mali. Hindi pwedeng kumampi tayo sa mali. Pero yun nga lang, alam natin, pagdating sa bashing, marami talagang mga netizens ang talagang matitindi mag-bash. At ito yung nangyari kay Joanne. Kumbaga, hindi man siya nagsustory pa rin hanggang ngayon. Pero kumbaga para sa kanya, pinapakita niya na hindi siya tinatablan ng bashing. Ako naman, hindi ko binabash si Joanne dito sa video na ito. Pero gusto ko lang ipakita na hindi tama yung ginawa niya. Na ang mga sarili natin ay hindi dapat maging ehemplo para sa mga maling gawain. Kasi kung sa maliliit na bagay na tulad nito, ay gusto nating makalusot pa, how much more sa mas matitinding mga issues na kinakaharap ng bansa natin kung tayo mismo, in our own small little way, ay hindi natin kayang sundin ang mga simpleng batas na meron ang bansa natin. At hindi lang ito batas ng pharmacy law ng Philippines. International ito. Kahit dito sa Dubai, bawal bumili ng mga gamot without prescriptions, especially yung mga para sa mga high blood pressure, sa mga diabetes, and other forms ng mga sakit na medyo malala kung tawagin. Dahil nga, ang rason dito, itong mga gamot na ito ay pwedeng magdulot ng hindi maganda sa mga katawan natin kung iniinom natin ito o ginagamit natin ito without the supervision ng mga doktor. Tanging mga doktor lamang ang pwedeng magpasya kung ano yung mga gamot na pwede natin inumin. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang na parang nagsa-self-medicate dahil unang-una,
Siyempre, hindi nga tayo mga doktor. Kaya sa pangyayaring ito, saludong-saludo ako doon sa naging stand nitong lalaking pharmacist at ng kasama niyang babaeng pharmacist dahil talagang hindi sila bumigay sa kagustuhan ni Joanne. Instead, ipinaglaban nila yung kanilang pagiging licensed pharmacist na kahit ano man ang mangyari, proprotektahan nila ang mga lisensya nila at hindi sila matatakot o matetreten ng sino man dahil alam nila tama yung ginagawa nila. At sana, yung mga ibang mga pharmacists na hindi gumagawa ng tama na kung saan na kahit walang prescription ay binibigay pa rin nila yung mga gamot na prescription-only medications, dapat magsilbi na rin leksyon ito sa inyo na pag minalas kayo at mahuli kayo, malalagay sa delikado ang mga lisensya ninyo. At alam natin kapag na-revoke ang mga lisensya ninyo, wala na yung pagiging pharmacist ninyo. And this is all for now mga kaibigan. Sana may natutunan tayo sa video na ito. Enjoy your day everyone. Amping mo kanunay. Ingat po kayo lagi and God bless.